Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Noong August 2024, ang tahimik na mall na yan ay bigla na lamang nabulabog. Gulat na gulat nga ang mga taong namamasyal nang masaksayan nila ang isang kahindik-hindik na nangyaring krimen. Ang isa kasi sa mga sales lady doon ay bigla na lamang sinugot at pinagsasaksak ng isang lalaki. Sa ating ang storya ngayon, talakayin natin ang kaawa-awang sinapit ng isang babae na nakunan pa mismo ng CCTV sa loob ng isang mall. Para nga simulan ang ating kwento, tayo ay magtungo sa Surat Thani Province, Thailand. Sa bayan na ito, nagmula ang babae na si Rendara, 25 years old o madalas na tinatawag ng kanyang pamilya na Belle. Si Belle ay bunso sa 3 magkakapatid at nagmula ang babae sa maayos na pamilya. Mahilig mag-ayos si Belle at mahilig din mag-picture-picture. Palagi din gusto ni Belle na mamasyal sa mga Instagram-worthy na mga pasyalan at lugar. Sunod nga sa luho si Belle ng kanyang ama lalo na at paborito siya nito. Nang nagkolehiyo na si Belle, kumuha ang babae ng kursong education. Nasa kalagitnaan na nga si Belle ng pag-aaral sa kolehiyo nang pumanaw ang kanyang ama. Simula nga noon, nagkaroon na ng problemang pinansyal si Belle dahil ang kanyang tatay ang breadwinner ng kanilang pamilya. Mula nga noon, nagbago na ang takbo ng buhay ni Belle. Hindi na lamang din ang kanyang sarili ang kanyang iniisip, kundi ang kanyang buong pamilya. Kaya naman, pinagsikapan nga ni Belle ang kanyang pag-aaral. Sapagkat ayaw niyang masayang ang ipon na iniwan ng kanyang ama para sa kanila. Matapos nga ang kolehiyo, naghanap naman kaagad ng trabaho ang babae upang makatulong sa kanyang pamilya. Natanggap naman si Belle bilang tendera ng candy sa isang candy store sa loob ng isang mall. Tinanggap nga ni Belle ang trabaho na ito dahil inisip ng babae na kailangan niya ng pera habang nagre-review para sa teacher's licensure exam. Ito ay upang ang maging ganap siyang isang guro. Bukod doon, malapit lang din ang mall sa bahay ni Belle kaya makakatipid siya sa pamasahe. Iniisip nga ni Belle na magiging madali lamang ang lahat dahil candy lamang ang kanyang ititinda. Sa candy store nga mag-isa lamang si Belle na sales lady sa kanilang tindahan. Trabaho din ng babae na kumuha ng mga stock sa stock room. Siya din ang nag-i-inventory ng kanyang mga binebentang candy. Dito na nga napagtanto ni Belle na hindi pala ganon kadali magtrabaho at kumita ng sarili niyang pera. At kahit na ganon, naging positibo pa din ang pananaw ni Belle sa kanyang trabaho. Inilarawan nga ang babae ng ibang tindera na masipag, palaging nakangiti at matulungin. Ay nga sa ibang tindera, hindi nila naririnig si Belle na nagrereklamo sa kanyang trabaho. Kahit mag-isa lamang siya nagtitinda sa tindahan. Mahaba din daw ang pasensya ni Belle lalo na at minsan meron siyang makulit na batang mga customer. Kasundo din ni Belle ang lahat ng iba pang mga tindera sa mall at naging kaibigan niya ang mga ito. Masaya nga si Belle sa kanyang trabaho at masaya din ang babae na nakakatulong siya sa kanyang pamilya. Naging layunin nga ni Belle ang makapag-ipon kaya naman tinitipid ng babae ang kanyang sinasahod. Miski nga may mga bagay na gustong bilhin si Belle, ay nag-aatubili siyang bilhin para sa kanyang sarili. Mas gusto kasi ng dalaga na makatulong na lamang sa kanyang pamilya kaysa unahin ang kanyang sarili. At taong 2023 habang nagtatrabaho nga si Belle, isang lalaki ang nakilala niya. Ang lalaki na ito ay si Choknay Intrak, 25 years old o tawagin na lang nating Nelson. Si Nelson ay isang binata na ang trabaho ay electrician sa isang kumpanya. Bata pa lamang pangarap na ni Nelson na maging katulad ng kanyang ama, na isang magaling na electrician. Mula sa kanilang bahay, umalis nga si Nelson at umupa ng isang kwarto nang mas malapit sa kanyang trabaho. Ayon sa mga nakakilala kay Nelson, inilarawan nila ang lalaki bilang mapagpiro, subalit kapag dating sa trabaho, seryoso ito. Si Nelson naman ang breadwinner ng kanyang pamilya. Tulad nga ng ibang lalaki, mahilig din si Nelson sa motor. At ginagastusan pa ng lalaki ang kanyang motor upang mapaganda pa ito. Hanggang sa isang araw, nag-cruise nga ang landas ni Nelson at Belle sa isang maliit na kainan na malapit sa mall kung saan nagtatrabaho ang dalaga. Ilang beses pang nagkasabay ang dalawa hanggang sa nagpalitan na sila ng mga numero at social media account. Mula nga noon, araw-araw na magkausap ang dalawa. Paminsan-minsan pa nga ay sabay silang kumakain sa karinderya kung saan sila nagkakilala. At sa pagdaan nga ng mga araw, hindi na namamalay ni Belle at Nelson
na unti-unti na palang nahuhulog ang kanilang loob sa isa't isa. Makalipas ang 4 na buwan, umamin na nga si Nelson at sinabing meron na siyang nararamdaman para sa babae. Nagulat naman si Nelson nang sabihin ni Belle na meron na din siyang pagtingin sa lalaki. Ang buong akala nga ni Nelson hindi siya magugustuhan ni Belle. At makalipas ang ilang linggo, nagsimula nang magkaroon ng relasyon ang dalawa. Hinikayat din ni Nelson si Belle na magsama na sila sa iisang bahay at sinabi nga ng lalaki na doon na lamang sila sa inuupahan ni Nelson. Nung una, nagdalawang isip pa si Belle at hindi na muna nakipag-live-in kay Nelson. Pero makalipas ang 2 buwan, napapayag na ni Nelson ang kanyang kasintahan na manirahan sa iisang bahay. Dahil dito, nagpaalam na nga si Belle sa kanyang nanay at mga kapatid. Masakit man para sa ina ni Belle na mawalay ang kanyang anak sa kanila, kalaunan pumayag na din ito dahil nakita niyang masaya si Belle sa piling ni Nelson. Ang sales lady nga na si Belle ay gumagastos ng malaking halaga sa pagpapaayos ng inuupahang bahay ni Nelson, pagbili ng mga appliances. Maayos naman ang naging pagsasama ni Belle at Nelson. Sa tuwing wala silang pasok, sila ay nagde-date sa iba't ibang mga lugar. Bakas nga sa mga ngiti ni Belle ang kaligayahan sa piling ni Nelson. Subalit makalipas ang ilang buwan, tila nagbago na ang lahat. Pakiramdam kasi ni Belle siya lamang ang gumagastos at naglalabas ng pera para sa relasyon nila ni Nelson. Ang babae kasi ang nagbabayad pala sa inuupahan nilang bahay at ng iba nilang mga bayarin. Sa tuwing lalabas nga ang magkasintahan, napapansin na din ni Belle na siya lagi ang nagbabayad sa kanilang mga kinakain. Pero bukod sa mga ito, ang isa pang napansin ni Belle ay mahilig si Nelson na magpabili ng mga gamit o bagay na para sa kanyang sarili lamang. At dahil mahal naman ni Belle si Nelson, binibili naman niya ang gusto ng kanyang nobyo. Ngunit sa kabila nito, ipon naman ni Belle ang unti-unting nauubos. Kalaunan nga, lumabas na din ang tunay na ugali ni Nelson. Ang lalaki kasi ay may bisyo ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Paminsan-minsan nga ay hindi na nakakapasok ng trabaho si Nelson dahil ito ay lasing na lasing. Pagod sa trabaho si Belle ngunit pag-uwi niya, pa din ang mag-aasikaso ng paglilinis ng kanilang bahay. At sa tuwing hindi nabibili ni Belle ang hinihiling ni Nelson sa kanya, nagagalit ang lalaki at nag-aaway ang mag-live-in partner. Kaya kahit naman nahihirapan na si Belle, binibili na lamang niya ang ipinabibili ni Nelson. At ang karanasan nga na ito ni Belle ay ikinikwento niya sa kanyang ina. Pinayuhan nga siya ng kanyang nanay na hiwalayan na lamang niya si Nelson. Ngunit sinabi ni Belle na hindi niya kayang iwan si Nelson dahil mahal na mahal niya ang lalaki. At ilang buwan pa nga ang lumilipas na ganon ang nangyari sa relasyon ni Belle at Nelson. At August 16, 2024, nang kinausap nga ni Nelson si Belle upang ibili siya nito ng motorcycle parts tulad ng shock absorbers at brake cables. Umalis nga si Belle at nagtungo sa isang tindahan. Subalit sa hindi malamang dahilan, bumalik sa bahay si Belle na tanging brake cables lamang ang kanyang dala-dala. Pag-uwi nga ng sales lady sa kanilang tahan, inabot niya ang cable sa kanyang kasintahan. Laking gulat naman ni Nelson na wala ang isa sa mga ipinabibili niya kay Belle, ang shock absorber. Agad nga na kinompronta ng electrician si Belle kung bakit kulang ang kanyang binili. Sinabi naman ni Belle na kung gusto daw ni Nelson, siya na lamang ang bumili ng shock absorber. Git nga ng babae, dapat daw ay magpasalamat na lamang si Nelson dahil ginastusan ni Belle ang mga luho ng lalaki. Tila, sumabong nga si Belle at nasigawan niya pa si Nelson ng mga oras na ito. Sinabi din ni Belle ang lahat ng hinanakit niya tungkol sa ugali ni Nelson. Tinawag din ni Belle si Nelson na walang kwenta dahil tila nakaasa na ang lalaki kay Belle. Dito na nga tila nagdilim ang paningin ng electrician na si Nelson at nag-away na silang magkasintahan. Dumating na din sa punto na nagkasakita na nga ang dalawa. Sa galit nga ni Belle, nag-impake siya ng kanyang mga gamit at umalis na sa inuupahan nitong bahay. Pagkatapos noon ay pumasok na sa trabaho si Belle na tila ba walang nangyari. Kinabukasan agad namang sinuyo ni Nelson si Belle sa pamamagitan ng chat. Nanghihingi nga ng patawad si Nelson kay Belle at sinabing hindi na iyon mauulit pa. At pinabalik nga ni Nelson si Belle sa kanilang bahay. Subalit imbis na magkaayos ang magkasintahan, lalo lamang nagkagulo ang lahat. At nagulat nga si Nelson nang may sinend si Belle na larawan na may kasamang ibang lalaki. Hindi naman nagustuhan ni Nelson na agad-agad na siyang pinalitan ni Belle. Dito na nga nagsimulang magkaroon ng masamang plano ang electrician sa sales lady.
at August 18, 2024 nang bumili nga si Nelson ng shock absorber. Pagkatapos, nagtungo siya sa mall na pinagtatrabahuan ni Belle at nakunan pa nga siya ng CCTV. Sa CCTV, makikita sa parking lot si Nelson na nakaupo katabi ng kanyang motor na tila ba nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon. Maya-maya pa, nilabas na niya ang dala-dala niyang shock absorber at naglakad-lakad na tila ba nag-iisip. Sa loob ng mall, abala ang mga tao na namamasyal at namimili. Sa tindahan nga ng candy, nakatayo ang magiliw na tindera na si Belle. Nakangiti ito habang nag-aalok ng mga paninda niyang candy sa kanyang trabaho. Maya-maya pa, pumasok na nga si Nelson ng mall. Bit, ang shock absorber na kanyang binili at isang patalim. Matagayompay namang nakapasok sa mall si Nelson nang pumislit siya sa pintuan para sa mga empleyado. Agad namang nagtungo sa tindahan ng candy si Nelson kung saan nga nagtatrabaho si Belle. At sa kuha nga ng CCTV makikita na inilabas ng lalaki ang shock absorber na pinalo niya ng napakaraming beses kay Belle. Gulat na gulat nga ang babae nang sumugod ang kanyang dating kasintahan sa mall. Napakabilis nga ng mga pangyayari na nasaksihan ng mga nagmamall at iba pang mga empleyado. At bigla na lamang naglabas ng kutsilyo si Nelson at sinaksak ang dating niyang nobya na si Belle. Nagkakagulo na noon sa loob ng mall at sinubukan nga ng mga tao na awatin si Nelson. At sila ay bigo na tulungan si Belle. Ang iba pang mga kapwa-tindera ni Belle ay nagsisigawan na sa karumal-dumal na krimen na kanilang nasaksihan. At tila nga sinaniba naman ng masamang espiritu ang elektrisya na si Nelson. Mabilis namang nakatawag ng guard at mga pulis ang mga nasa loob ng mall. Kasabay namang dumating ng mga pulis ang isang ambulansya. Hindi na nakatakas pa si Nelson sa pagkakataon na ito dahil inabutan siya ng mga gwardya na humuli sa kanya. At sa pagsusuri nga ng mga medic kay Belle, may pulso pa ang dalaga. At agad nga siyang nilapatan ng paunang lunas. Nakarating naman kaagad sa pamilya ng babae ang kahindik-hindik na sinapit ni Belle. Halos mawalan nga ng malay ang nanay ni Belle nang nakitang isinasakay na sa ambulansya ang kanyang anak. Samantala, inaresto naman ng mga pulis ang suspect na si Nelson. Pero bago siya dalhin sa himpilan ng mga pulis, binigyan muna si Nelson ng paunang lunas dahil nagtamo siya ng napakaraming sugat. Nag-viral nga sa social media ang karumal-dumal na nangyaring krimen. Kumalat nga ang video kung saan inatake ng patalim ni Nelson ang kasintahan niyang si Belle. Marami nga sa mga mall-goers ng araw na iyon ang natroma at sinabing hindi na sila babalik pa sa mall na iyon. At pagdating nga sa police station, sumailalim sa interogasyon ang elektrisya na si Nelson. Inamin nga ng lalaki ang nangyaring krimen at siya ang nasa viral video. Ayon kay Nelson, nagawa niya ang krimen dahil sa panglalait ng dati niyang kasintahan na si Belle. Bukod doon, sinisisi din ni Nelson ang impluwensya ng alak kaya niya nagawa ang krimen. Sinabi din ni Nelson na punong-puno na siya ng galit dahil tila tinatapak-tapakan umano ni Belle ang kanyang pagkalalaki. Git pa ng suspect, sobrang selos ang isa pang naging sanhi kung bakit niya inatake ng mga saksak si Belle. Masakit daw para kay Nelson na isang araw pa lamang matapos nilang maghiwalay ay pinalitan na siya ni Belle. Makalipas ang isang araw, lumabas nga ang balita na ang biktima na si Belle ay tuluyan ng binawian ng buhay dahil sa mga tinamo niyang pinsala ng mga saksak. Nanawagan nga ang ina ng biktima sa mga pulis na ibigay ang pinakamabigat na parusa para kay Nelson. Ayon pa sa ginang, hindi makatao ang ginawa ng electrician sa kanyang anak. Lalo na at nung nabubuhay pa umano si Belle, nirahan lamang ito ni Nelson. Ang suspect nga na si Nelson ay kinasuhan ng premeditated murder at pagdadala ng mapanganib na arma sa loob ng mall. Kinulong nga si Nelson habang nag-aantay ng kanyang trial sa korte. At base nga sa batas ng Thailand, kapag napatunayan si Nelson na guilty sa pagpatay kay Belle, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakakulong o hatol na bitay. Magpahanggang ngayon, wala pang lumalabas na balita kung natanggap na ba ni Nelson ang parusa niya dahil nga sa pagpatay niya sa kanyang dating girlfriend na si Belle. Kung ikaw si Belle at nalaman mo ang mga ugali ni Nelson, mamahalin mo pa rin ba siya? O bago pa man kayo magkaroon ng relasyon, ay iiwan mo na itong tuluyan at hindi pa rin nire-respeto ang kanyang kinakasama. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel,
I-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!